Linawin naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang pangamba ng mga kawani ng Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng pagsasabatas sa Bangsamoro Basic Law. Nilinaw rin ng OPAP ang usapin ukol sa paglikha ng sangay ng Civil Service Commission sa bubuo Bangsamoro Region. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Nilinaw ng OPAP na may security of tenure ang mga permanenteng empleyado ng ARMM na maaapektuhan sakaling magkaroon na ng Bangsamoro Region. Ang seguridad na ito sa panahon ng panunungkulan ay isa sa mga naging pangamba ng libu-libong empleyado o civil servant sa ARMM. Base sa tala ng gobyerno, mayroong halos 36,000 empleyado sa rehiyon at mahigit 20,000 rito ang permanente. Ayon kay OPAP Undersecretary Jose Lorena, base sa lumang probisyon sa ARMM law, mananatili ang mga permanenteng empleyado sa buwag ang mga opisina dahil sa pagpapalit ng bagong Bangsamoro government. Siniguro ni Lorena na sa reorganization ng mga naturang opisina, ahensya o departamento, ang mga permanenteng empleyado pa rin ang itatalaga sa posisyon. Yung may security of tenure po, yung permanent employees and officials, will their right to security of tenure be guaranteed under the BBL? Yes, sir. Categorically, so, because of can we put that in the law? Yes. In fact, even in the House, they'd like to ensure that provisions will be guaranteed. So sa kabila ng pagsisiguro ng OPAP sa mga pangamba ng Civil Service Commission ay ang pagbibigay ng kapangyarihan at otoridad sa sangay ng civil service sa Bangsamoro. Your Honor, the phrase without authority, without prejudice to the power and authority of the National Civil Service Commission, to us appears to be vague. We do not know what does it mean. Because by saying that they are in charge of development and administering the civil service, in the civil service, to the powers of the yes, Your Honor, because that means they will be arrogating unto themselves a power that actually belongs to the Central Civil Service Commission. Ayon pa sa civil service, at madagdagan ang kwalifikasyon para sa mga empleyado ng Bangsamoro. Nakasaad kasi sa panukala na dapat manggaling sa Bangsamoro ang magiging empleyado ng rehiyon na ayon sa civil service, wala naman itong basehan sa konstitusyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.